Mga kabatang Quiapo, ito na po ang part 2 ng September 7. Narinig muna tayo kung paano sila makipag-usap. Basa mga baluktot ang pag-iisip. Hindi nila maintindihan na tama ang ginawa ko. Pinatupad ko ang batas. Ang hihina umintindi. Puro tanggol na lang. Tanggol pa rin. Lalo na yung lola niya. Ang lola niya, pagdating kay Tanggol, hindi na marunong makinig sa mga kasama niya. At sa rason. Baka nakapag-isip-isip na yan si Lola Tinding na mali siya. Napag-isip-isip siya na mali siya. Kaya hindi po kayo inaharap. Yan, napaya siya. Ang tingin kasi nila sa atin. Tayo may kagagawa ng pagkakakulong ni Tanggol. Criminal siya eh. Sino dapat sisihin? E di siya. Huwag ka mag-alala, David. Pagdating ng panahon, magiging maayos sa mga buhay natin dahil wala na sa Tanggol. Nag-iiba ang ihip ng hangin. Yung mga nasa tamang katwiran ng panalo. Sumagot si Noel. Marites, pasensya ka na. Hindi ko napagilan sumagot. Sumagot si Marites. Ako din eh. Hindi ko napigilan sa sarili ko. Gusto ko lang naman tanongin sa kanya eh. Yung tungkol dun sa tangkang pagpatay kay Tanggol. Sumagot si Noel. Sa kabila ng mga nangyari, ang ginawa ni Rigor, sigurado ka. Noel, nagagalit ako kay Rigor. Mahirap sa akin bilang ina ang lahat ng ginawa niya sa kay Tanggol. Baka hindi ko matakasan ang mga nangyari noon. Hindi ko matakasan kay Rigor. Paano natin babaliwalain ang lahat ng ginawa ni Rigor kay Tanggol? Baka sa kalaunan niyan, si Santino naman ang pagbubuntungan niya. Ko alam kung paano natitiis niyang kasamaan ng asawa mo. Siguro ko lang na huwag mawalan ng tatay ang mga anak ko. Yun lang ang gusto kong mangyari. Yaman nga, pero anong klase naman? Tignan mo ang trato niya kay Tanggol. Di pa si David, binibigay lahat ng luho. Kaya yun, lumaking mayabang. Tanggol, kinamumuhian. Kaya yun, napariwala. Samantala, sa kulungan naman, naglalakad si Ben. Munta ito sa bintana at may kinuwang panglagari. Dahan-dahang nilagari ang selda. Dahan-dahan niyang nilagari ang bakal sa may siyal. May nakakita sa kanyang isang preso. Hoy Ben, ano ginagawa mo dyan? Naglilinis lang po. Anong naglilinis? Ang daming agiw at sa kamalikabok. Kala ko tatakas ka eh. Ano naman ako tatakas? Kung gusto niyo, yariin ako nila Warden. Bilisan mo dyan ha. Pagkatapos mo maglinis, maliligo ako. At diniretso ni Ben ang paglagari sa may bakal. Sa selda naman, nag-usap si Tanggol at si Ben. At si Enteng. Tanggol, kapag nahuli tayo mamaya, sigurado babarilin tayo ng mga Warden dito. Kaya kung hindi tayo makakatakas, ito na talaga ang pinakakatapusan natin. Enteng, sana makatakas tayo. Baka magkaroon pa ako ng pagkakataong mapigilan ko ang kasal ni Mokang. Tanggol, huwag mo nang isipin si Mokang. Iniisip lang niya sarili niya at pamilya niya. Alam naman niya kaya ka nakulong, di ba? Ay, gusto mong tulungan si Mang Marcin, pero pinili niya pa rin na magpakasal sa iba. Yun ang isusukli sa'yo. Ibig sabihin nun, Tanggol, hindi ka na mahal ni Mokang. Hindi ka mahal ni Mokang. Kaya kung sakasakali makatakas tayo dito, ibig sabihin binibigyan pa tayo ng pangalawang pagkakataon. Kaya maghanap ka na lang ng ibang babaeng mamahalin. Kalimutan mo na si Mokang. Hindi ka mahal nun. Sumagot si Celso, ang mayor nila. Tama na yan. Magsitulog na kayo. Lights out. Abangan bukas. Si Mokang ikakasal na. Thank you for watching. Follow for more po.